Hello SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa mga nalilito dyan guys, pagdating sa sickness benefits and EC benefits, no? Babasahin natin tong comment ni Sir Renato. So sabi niya, Ma'am, ask ko lang po ma'am, meron pa po ba akong makukuha bukod sa EC sa SSS? At ano pa po ang sickness leave benefits? Yung iba pa po ba yun? Sana po masagot nyo ng malinaw po. Ang gumugulo sa isipan ko, ma'am. Salamat po. Okay. Ang EC, guys, ang Employees Compensation ay different agency po siya under DOLE. Pero, si SSS lang po ang nag-administer ng programa nila. Si SSS yung nagkukulik ng contributions, si SSS yung nagpa-process ng benefits, at si SSS yung nagre-release ng benefits pagdating sa EC. And yes, pwede po nating ma-claim ang parihong benefits na to, ang EC sickness at SSS sickness. Basta po lagi po nating tatandaan, ito po ay work-related. Kapag work-related guys, makakapag-avail ka din ng EC, hindi lang SSS sickness. Okay? Ang tawag dito ni SSS ay Double Recovery Program. Parihong ma-avail ang EC sickness at SSS sickness. Pagdating po sa EC sickness, ang maximum daily sickness benefits po nito ay 480 per day. Maximum na yun guys ha, yung 480 pesos per day. And maximum of 120 days at pwede po itong ma-extend up to 240 days in one calendar year. Ang pinagkaiba nitong EC sickness guys sa SSS sickness, ang SSS sickness kasi, ang pinaka-maximum niya na ma-avail natin in one calendar days ay 120 days lang. Si EC, 120 days at pwede pa siyang ma-extend hanggang 240 days. At another pang pinagkaiba guys, pagdating sa SSS sickness at EC sickness, ang SSS sickness kasi, hanggat meron ka pong leave with pay sa company, hindi yun isasama ni SSS sa iyong sickness na ma-avail na makukuha sa kanila. Di ba, for example, 10 days kang nagkasakit, meron ka pang leave with pay sa company na 5 days. So, ang babayaran sa'yo ni SSS sickness ay 5 days lang. Unlike po, pagdating kay EC sickness, it doesn't matter kung meron ka pang leave with pay sa company. Yung 10 days na yon, kahit yung 5 days yon ay merong leave with pay sa company, 10 days pa din po ang ibabayad sa'yo or ibibigay sa'yo ng EC sickness. Nagigets po ba? Ngayon, pagdating po sa EC, meron din po itong EC Permanent Total Disability at meron ding EC Permanent Partial Disability. So kapag ang iyong sickness or ang iyong injury ay work-related, maliban sa disability sickness na makukuha mo, makakakuha ka rin ng disability pagdating sa EC. At reminder po ha sa ating mga employer, lagi po kayong mag-keep guys ng EC logbook. Dahil ang EC logbook, kakailanganin po yan once ang inyong employees ay nagkasakit or na-injured na work-related, kakailanganin po ni EC ang EC logbook. So, ganito yung template niya. Nandun yung name ng employee, date of contingency, place of contingency, nature of contingency, number of days the workers was absent for work, and then maglalagay po kayo ng remarks dito. Of course, kailangan po ito ng signature kung sino man po yung representative nyo, authorized representative nyo sa SSS. So, ang dali lang ng EC logbook na to guys. Okay? So, wag niyong ipagdamot to sa mga employees nyo na nagre-request ng EC logbook dahil kakailanganin nila yon kapag nag-claim sila ng EC benefits. Ang dami kasi ditong employee no na nagko-comment, ayaw magbigay daw ng HR ng EC logbook. Ang dali lang gawin ng EC logbook guys. Kahit ibahin mo yung template mo, hindi mo susundin ang template na to, pwede po. Sa akin dati yung EC logbook ko, nandun yung pangalan ng employee, SSS number, date of accident, no? And then yung remarks kung anong nangyari. Ang importante, nandun lahat ng important details na dapat malaman ni SSS kung anong nangyari doon sa incident or doon sa accident na nangyari sa office or any work-related. Sa mga employed po dyan, kapag work-related po ang sickness nyo guys, ang magfa-file po ng
sickness nyo tsaka EC si employer ha. Kasi doon sa pag-file pa lang sa online, makikita naman doon, may lalabas doon na work-related ba yung sickness or yung accident, no? Pag i-click nilang yes yan, may next na page na doon para sa EC. So magkasabay na i-file yung sickness tsaka EC. Pero kapag magpa-file po kayo ng disability sa EC guys, employee po mismo na ang maglalakad nito. Hindi siya kay employer. Okay? Pag sa mga self-employed naman po, meron din naman sa online na po kayo mag-a-apply niyan ng inyong sickness and inyong EC. Alright, SSS members, so yan po ang pinagkaiba ng EC sickness and SSS sickness. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.